Puwersa ng Israel, mga sangkay o mga sundalo po ng bansang ito nagpasabog po ng matinding pag-atake na naman. Hello, what's up mga sangkay? Muli, nagbabalik po tayo dito sa ating channel. Magandang oras po sa inyong lahat. Ako muli ito, Sangkay Janjan. Ang inyong makakasama sa vlog na ito. Anyway guys, sa mga solid sangkay na nanonood ngayon, comment po sa ibaba ang hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lokasyon, inyong mga lugar, saan man kayong dako naruroon. Para syempre magkakakilala po tayo dito. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. At yung mga nasa YouTube, mga sangkay, subscribe nyo po yung ating YouTube channel. Meron po tayong 1.31 million subscribers na. At ilang tulog na lang mula ngayon, mga sangkay, tayo na po ay 1.4 million. At para makasama, mga sangkay, sa dumaraming mga solid sangkay dito sa YouTube, i-subscribe nyo po yung ating YouTube channel. Sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Okay? Nagkakaintindihan ba tayo, mga sangkay? And tuloy-tuloy po tayo. Eto, pandaigdigang balita tayo ngayon, mga sangkay. Mga gusali, mga sangkay, malapit sa Beirut International Airport, pinasabog daw po ng Israel. So, anong mayroon? May mga kalaban ba doon, mga sangkay? Talagang tumitindi itong sigalot ngayon sa Middle East. Kumbaga, kung may makikita po tayong matinding aksyon ngayon sa Middle East, hindi po yung Ukraine at Russia, may nangyayari din po doon, mga sangkay. Pero ito kasi masyadong mga aksyon yung nagaganap ngayon. Kasi grabe yung ginagawa ngayon ng bansang Israel. Nasa pool sa video, aktual na pagsabog malapit sa airport sa Lebanon. Nangyari yan matapos makauwi sa Pilipinas ang ilang OFW roon. Uy, buti na lang. Nangyari daw, bago nangyari ito, nung nakauwi na po yung mga Pilipino sa Pilipinas. So, good news, mga sangkay, at least, nakaligtas, no? Kasi ito, mga gusali daw po ito, malapit po sa airport nitong Lebanon. Yan ang Frontline News Abroad ni Brian Basa. Sunod-sunod na pagsabog ang bumulabog sa mga gusali sa paligid ng Beirut International Airport sa Grabe, no? Lebanon. Mula pa rin yan sa airstrike ng Israel na layong pulbusin ang militanteng grupong Hezbollah. Okay. So yan na po ang susunod. Alam na po natin mangyayari dyan, mga sangkay. Kung sino man ang tumatayong namumuno ngayon dito sa Hezbollah, ito po ay grupo, mga sangkay, na funded po by Iran. Panigurado, mga sangkay, tatargetin na naman po ng Israel ito. Kasi ngayon, bagsak na po yung kanilang kalaban eh. Yung Hamas, wala na. Kung mayroon mang natitira, ito na lamang po yung mga, yung mga membro na lamang, mga sangkay. Kasi yung lahat ng mga leader ng grupong iyon ay sumakabilang buhay na dahil po sa digmaan. Sino mag-aakala, mga sangkay, na magagawa po yan ng Israel? Diba? Yan po, nagawa po nila, mga sangkay. Ibig sabihin, ganyan po kalakas itong kanilang militar. Ngayon, ito na naman, mga sangkay, Hezbollah. Okay, linawin ko lang, mga sangkay, ito po ay pinupondohan. Itong mga kalaban ng Israel ay funded po ng Iran o Persia, kung tawagin sa lumang katawagan. Itong Iran, wala pong ibang gusto, mga sangkay, kundi guluhin itong Middle East. Biruin nyo, mga kapwa nila Muslim na mga bansa. Gustong kalabanin po ng Iran, kagaya po ng Saudi Arabia. Talagang ganun po ewan ko, mga sangkay, kasi yung mga Muslim dyan sa Middle East, matitino naman yung iba, mga sangkay. Like halimbawa, yung Saudi Arabia, Qatar, sa UAE, di ba? Mga sangkay, okay naman. Pero itong Iran, iba po yung kanilang iba po yung kanilang pagiging Muslim. Malala po, mga sangkay. Pero inyo, mismo mga Muslim doon sa Iran, nagrereklamo. Yung mga babae mismo, napipilitan po sila. Ewan ko anong kasuutan yun, mga sangkay. Pinipilit daw sila ng kanilang gobyerno. Kaya gusto po nilang makalaya sa kamay ng kanilang mapanupil na gobyerno. Ngayon, ito, mga sangkay. Ito pong grupong to, na binibira ngayon ng Israel,
pinupondohan po ito ng Iran. Sa kabila ng mga pagsabog, nagawa pang lumapag ng eroplanong ito mula Dubai. Ayon sa Grabe. Israeli Defense Forces, bobombahin nila ang mga financial institution na hawak ng Hezbollah. Ah, okay. So, ito na. Mga financial institution ng Hezbollah. Ito po yung, kumbaga, nagpapatakbo sa grupong ito. Ganyan po kautak, mga sangka, itong Israel eh. Tingnan nyo, sinong kanilang mga inuna? Yung mga puno. Diba? Ngayon, mga sangkay, anong sunod? Sa Hezbollah, kasi nadali na po yung isa sa mga matataas na leader ng Hezbollah dito eh. Ngayon, anong kanilang ginagawa? Pinuputulan po nila ng ugat. Ano yung mga ugat na yan? Ito po yung mga financial system nila. Yan po yung dahilan bakit up to now, mga sangkay, nagpapatuloy yung operasyon ng mga to. So, ito na po yung target ngayon ng Israel. Kaya bago ang airstrike, lumikas ang mga sibilyan. Inaalam pa kung ilan ang nasawi sa huling pag-atake ng Israel. Ah, okay. So, nagbigay ng babala pa lang Israel na umalis muna ang mga civilian dyan. Nakalikas yung marami. Siguro yung mga natira mga sangkay, yung talagang pumapanig dito sa Hezbollah. Sa huling tala, higit 2,000 na ang nasawi sa Lebanon mula nang Grabe. sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah noong Patunay lang mga sangkay na itong gera, itong digmaan, wala pong magandang naidudulot sa isang bansa, di ba? Tingnan nyo ang nangyayari. nakaraang taon. Higit 11,000 naman ang sugatan. Sa gitna ng gera, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga Pilipinong lumikas mula Lebanon. Isa riyan si Soriana. Lagi kang nayayanig po. Kaya wala kaming tamang tulog. Ang iba ay hindi sila makapagtrabaho Grabe, kawawa itong mga OFW natin, no? dahil po kailangan po nilang mag-safety. Hindi na rin napigilang maluha ng OFW si Evelyn habang sinasariwa ang mga huling sandali sa Beirut. Kahit sa airport na po kami, ay tuloy-tuloy pa rin po yung pagsabog doon. Hindi po namin masasabi kung hanggang kailan po kami magiging safe doon. Grabe. Ayon sa Department of Migrant Workers, higit 600 OFW na ang nakabalik ng Pilipinas mula nang sumiklab ang gulo sa Lebanon. May 400 pang OFW ang naiwan doon. So, nasa 400 pa mga sangkay yung mga kailangan ilikas ng mga OFW. Hindi rin po madali ang kanilang ginagawa, mga sangkay. Actually, ito po yung sinasabi ko sa inyo na dapat na po ipasa yung economic charter change, yung economic chacha. Kasi yung mga OFW, tulad po nila mga sangkay, ano yan, no choice sila. Kahit po kung ano man ang mangyari sa bansa na kinaroroonan nila, sige lang, kayod lang. Kasi para po umasenso ang buhay dito sa ating bansa ng kanilang pamilya. Diba mga sangkay? Nakakaiyak na nakakalungkot na itong mga OFW ngayon. Mawawalan po ng trabaho, of course, kasi kailangan nilang umuwi dito sa Pilipinas. Diba mga sangkay? Kaya kailangan na ipasa ang economic chacha. Bakit? Para magkaroon ng dekalidad ng mga trabaho ang mga Pilipino dito sa ating bansa. Sinusulong po yan ni Pangulong Marcos, pero ayaw po nitong Senado. Kalampagin nga po natin itong Senado, mga sangkay. Kasi ito lamang po ang pamamaraan. Para yumaman ang Pilipinas, para makasabay po tayo sa economic growth ng buong mundo. Yan. Ayusin po natin yung institution. Mag-economic charter change tayo para dumami po ang mga dayuhang negosyante sa Pilipinas. Dumami ang trabaho, tumaas ang sweldo. Kasi mga dayuhang negosyante lang ang kayang magpataas ng higit pa sa triple na pasahod. Itong mga oligarko sa ating bansa, ginugulangan lamang po tayo niyan. Kita nyo mga sangkay, nakakaiyak, di ba? Kailangan nila umuwi. May gera eh. No choice sila dyan. So, anong kinabukasan ng nagdadala sa kanila sa Pilipinas? Yan, mabubuhay naman sila dito. Pero hindi po yung tipong magkakaroon sila ng maayos na trabaho na may mataas na pasahod. Unlike mga sangkay, kung mabubuksan ang ekonomiya natin, magkakaroon ng maraming trabaho, magkakaroon po ng matataas na sweldo, hindi na nila kailangan umalis o kunting ibang bansa para magtrabaho. Dito na lang. Kumbaga, dinala po natin yung mga
mataas na pasahod sa ibang bansa, dinala po natin dito sa Pilipinas. Grabe. Inaayos pa ang kanilang papeles. Nagbabalita mula sa Well, ano po ang inyong opinion mga sangkay? Buti nakauwi po yung mga kababayan natin. No? Sa airport daw, bago daw umalis, narinig daw po talaga nila yung mga alingaw-ngaw ng digmaan mga sangkay sa paligid ng Lebanon. Wala, gera po talaga yan. So ano po ang inyong opinion? Just comment down below. I invite you guys to please subscribe my YouTube channel. Ito po ay Sangkay Janjan Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube dahil dito mga sangkay maganda po yung topic na ina-upload po natin. Hanapin nyo po sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.